Marahan naming binaybay ang makipot na daan palayo sa bahay namin nang mapansin ko ang paghabol ni tatay. Nasa likod ito ng kotse habang tumatakbo. Agad naman sininyasan ni Ryder ang driver na huminto muna. Binuksan ko ang salamin na bintana ng kotse sa gawi ko. Mukhang may importante pang sasabihin si tatay. Sa bagay, nakatangap ako ng mainit na yakap mula dito kanina. Hindi ito katulad ni nanay na imbes matuwa sa muling pagbalik ko, kung ano-anong masasakit pang salita ang narinig ko mula sa kanya. Tay, hindi na po kayo dapat humabol, wika ko sa malungkot na boses. Nang titigan ko ang kanyang mga mata ay kapansin-pansin ang lungkot doon. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa para dito. Mag-ingat ka palagi anak. Pasensya ka na sa nanay mo ha. Sana huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Wika nito at pilit na nagpakawala ng ngiti sa labi. Mga ngiti na hindi man lang umabot sa mga mata nito. Kung alam niya lang, gustong-gusto ko din silang makasama. Sobrang namiss ko sila. Pero hindi na siguro pwede. Hindi na buo ang pamilya namin. Galit si nanay sa akin. Mas pinapabura nito si Natalia. Salamat tay. Mag-ingat din po kayo palagi. Pasensya na po kayo sa mga nangyari. Palagi niyo pong tandaan mahal na mahal ko po kayo. Sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kinuha ko ang isang puting sobre sa bag at iniabot dito. Agad naman itong nagulat. Para sa inyo po talaga iyan. Hindi po ba marunong kayong mag-drive ng sasakyan tay? Bumili kayo ng kotse bilang regalo ko sa inyo, wika ko. Agad naman umiling si tatay. May ilang butil ng luha ang biglang pumatak sa mga mata nito. Napakabuti mo talagang anak Ashley. Ipinagmamalaki kita kahit kanino. Inako mo ang responsibilidad na dapat ako ang may pasan. Pinatikim mo sa amin ang isang masaganang buhay. Patawad kung hindi man lang kita maipagtanggol sa nanay mo. Patawad anak, wika ni tatay habang hindi na mapigilan ang pag-iyak. Agad naman akong umiling. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pilit na iniabot sa kanya ang hawak kong sobre. Tay, huwag niyo pong sabihin iyan. Masaya ako na naibigay sa pamilya natin ang lahat ng kasaganaan. Siguro ito talaga ang kapalaran ko. Siguro, kailangan ko munang lumayo para maghilom ang sugat sa mga puso natin. Pero palagi niyo pong tandaan, nandito lang po ako. Handa ko po kayong gabayan sa lahat ng oras, sagot ko habang hindi na mapigilan pa ang paghagulho ng iyak. Agad ko naman naramdaman ang paghagod ni Ryder sa likod ko. Itago mo na lang iyan anak. Sobra na ang mga sakripisyo ing ibinigay no sa pamilya natin. Ipangako mo sa akin na maging masaya ka na anak. Mahal na mahal ka ni tatay, wika nito na siyang lalong nagpahirap sa nararamdaman ko ngayon. Kung pwede nga lang matapos na ang problemang ito. Kung pwede nga lang makasanma ko sila kahit saglit lang. Pero hindi pwede. Tama si tatay, sarili ko na naman ang iisipin ko ngayon. Kailangan kong ipaglaban ang sarili kong pamilya. Ang anak ko at ang asawa ko. Hindi ako papayag na maagaw ng iba ang lalaking mahal ko. Kahit kapatid ko pa ang maging karibal ko sa kanya, hindi ko ito isusuko. Mas lalo po akong malulungkot kapag hindi niyo ito tatanggapin. Iisipin ko pati kayo galit sa akin. Kaya sige na tay. Kunin niyo na po, sagot ko at inabot pa ang kanyang kanang kamay at inilagay sa palad niya ang puting sobre. Tatanggi pa sana ito kaya lang nakikiusap ko itong tinitigan sa mga mata. Dahan-dahan itong napatango at hinalikan ako sa pisngi. Salamat anak. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mag-iingat ka palagi. Ryder, ingatan mo ang anak ko. Ikaw na ang bahala sa kanya. Huling wika ni tatay bago ito dumistansya. Agad kong pinahid ang luha sa akin mga mata at pilit itong nginisyan. Paalam tay. Mahal na mahal ko po kayo. Sana sa susunod nating pagkikita, magiging masaya na tayong lahat, wika ko at isinara na ang salamin na bintana ng kotse. Agad naman umusad ang sasakyan. Nilingon ko pa si tatay na nakatayo sa gilid ng kalsada habang nakasunod ang tingin sa amin. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Naramdaman ko na lang na kinabig ako ni Ryder. Niyakap ako ng mahigpit kaya lalo akong napaiyak. Akala ko ubos na ang luha ko sa mga mata pero nagkakamali ako. Siguro, hangat may pait akong naramdaman sa puso ko, hindi din maubos ang luha sa aking mga mata. Deve, sige lang umiyak ka lang na umiyak habang lumuwang ang pakiramdam ko,
Wika ni Ryder at naramdaman ko pa ang paghalik nito sa tuktok ng ulo ko. Ang sakit. Bakit nangyari sa akin ito? Bakit nagkaganito ang pamilya ko? Sagot ko kay Ryder. Marahan itong napabuntong hininga at naramdaman ko ang paghagod nito sa likod ko. I am sorry, Ash. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi sana ako nagpadala sa tukso, hindi sana mangyayari ito. Patawad mahal ko, wika ni Ryder. Agad naman akong umiling. Hangga't maaari ayaw ko ng pag-usapan pa ang nakaraan. Ayaw ko nang pakinggan pa ng paulit-ulit ang mga malulungkot nang nangyari sa buhay ko. Gusto ko nang matapos ang hirap na nararamdaman ng puso ko dahil sawang-sawa na ako sa kaiyak. Gusto ko nang kalimutan ang lahat ng pighati na nararamdaman ng puso ko. No. Please, pwede bang huwag na natin pag-usapan pa ang mga nangyari na? Please, sagot ko. Hindi na ito mimik pa. Patuloy lang ito sa masuyong paghagod sa likod ko. Agad kong naipikit ang aking mga mata. Malaki ang tulong ng hagod at yakap ni Ryder para kahit papaano nakaramdam ako ng kaginhawaan. Kahit papaano ramdam ng puso ko na may nagmamahal pa rin sa akin. Bigla akong nakaramdam ng pagod. Sa bagay, ilang oras din ang bayahin amin galing Manila at imbes na mainit na pagtanggap mula sa pamilya ko ang makuha namin sama ng loob lang ang napala ko. Pwede ba tayong magpahinga muna? Pagod na ako, hindi ko mapigilang wika. Gusto kong iunat ang katawan ko. Gusto kong munang mahiga sa malambot na kama. Isa pa parang ayaw ko munang bumalik ng Maynila. Ayaw kong makita ni Charles kung gaano ako kalungkot ngayon. Sure maghahanap tayo ng hotel para makapagpahinga muna tayo. Mukhang pagod na din ang lahat mga kasama natin. Sagot ni Ryder. Ang mga kasana na tinutukoy nito ay ang kanyang mga bodyguard at driver. Agad naman kaming nakahanap ng hotel. Kinuhaan na din ni Ryder ng kwarto ang kanyang mga bodyguards at driver para makapagpahinga na din sila. Bukas na namin ipagpatuloy ang bayahe pabalik ng Manila. Kahit papaano may concern din naman pala ito sa kanyang empleyado. Mabait pa rin naman talaga siya kung tutuusin. Pagkapasok namin ng kwarto agad akong nahiga sa kama. Pagod na pagod ang buo kong katawan. Mabuti at huminto na din sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Gusto mo bang kumain muna mahalo idlip muna tayo? Masuyong tanong ni Ryder sa akin habang nakahiga ako ng kama. Nasa paanan ko ito at tinatanggal ang suot kong sapatos. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang ginagawa. Pakiramdam ko wala ni kahit kaunting energy ang natira sa katawan ko. Kahit ang pagtatanggal ng sapatos kinatatamaran ko na. Gusto kong matulog mun. Ang haba pala ng bayanahin natin pagkatapos pinaiyak lang ako sa pinuntahan natin, sagot ko sabay pikit ng aking mga mata. Hindi na din naman umimik pa si Ryder bagkus naramdaman ko ang paglagay nito ng kumot sa aking katawan. Okay kung iyan ang gusto mo mahal, sagot nito at hinalikan pa ako sa noo. Pagkatapos naramdaman ko ang pag-alis nito sa tabi, kaya muli kong naidilat ang aking mga mata. Nakita ko siyang nakatayo sa may bintana at nakatanaw sa labas. Hinayaan ko na lang siya at muling ipinikit ang aking mga mata hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako na may mabigat na bagay na nakadagan sa aking puson. Nang lingunin ko iyon ay agad kong nakita ang mahimbing na natutulog na si Ryder. Nakayakap ito sa akin ng mahigpit kaya nag-alangan akong gumalaw. Ayaw kong maisturbo ang tulog nito. Muli kong naalala ang mga nangyari. Hindi ko maiwasan na maluha nang muling sumagi sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni nanay. Nagpakawala ako ng malungkot na ngiti sa labi bago pinunasan ang namuong luha sa aking mga mata. Gising ka na, narinig kong taong ni Ryder. Nakadilat na ito at masuyong nakatitig sa akin. Pilit akong nguniti kakagising ko lang. Teka, anong oras na? Tanong ko. Sa totoo lang nakakaramdam na ako ng gutom. Naramdaman ko ang pagbangon ni Ryder kaya bumangon na din ako. Naglakad ako papuntang bintana at mula sa kinatatayuan ko agad kong nakita ang bilog na buwan. Halos 10:00 na ng gabi mahal. Gusto mo bang magpa-deliver na lang muna tayo ng pagkain? Or gusto mong lumabas at maghanap ng restaurant? Tanong nito. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Gutom na ako eh. Alin ba ang mas mabilis? Tanong ko habang patuloy na nakamasid sa labas. Pa-deliver na lang tayo. Pagkatapos mag-ikot-ikot tayo sa paligid mamaya.
Maghanap tayo ng pwedeng ipasalubong kay Charles, sagot ni Ryder. Kaagad naman akong sumang-ayon. Nang magsawa sa kakamasid sa labas ay nagpasya na din akong maligo muna. Hinayaan ko na si Ryder na umorder ng makakain namin. Habang nasa ilalim ako ng shower ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot nang muling maalala ang mga nangyari. Pero kaagad ko din iyong pinalis sa aking isipan nang ma-realize ko na hindi ako dapat maging unfair kay Ryder at Charles. Hindi pwedeng ganito palagi. Siguro kailangan ko mag-focus sa ngayon kay Ryder pati na din kay Charles. Ayaw kong ang kalungkutan pa na nararamdaman ko ang maging dahilan para hindi kami maging masaya. Mahirap baliwalain ang mga nangyari na pero kailangan kong ipagpasa Diyos na lang muna ang lahat. Darating din siguro ang mga araw na matatanggap din ni nanay ang naging desisyon ko. Saktong pagkatapos kong maligo at nakapagbihis nang dumating ang in-order na pagkain ni Ryder. Agad kong naamoy ang masarap ng aroma ng pagkain kaya hindi ko maiwasan na matakam. Ngayon ko lang naisip na hindi pa pala kami nakakain ng lunch hanggang hapunan. Siguro gutom na din si Ryder. Tahimik kaming kumain habang pansin ko ang pasulyap-sulyap ni Ryder sa akin. Mukhang may gusto itong sabihin at tinatantiya pa nito ang mood ko. May gusto ko bang sabihin? Huwag kang mag-alala. Maayos na ako. Wala naman akong magagawa kundi ang ipagpatuloy ang buhay, diba? Mahinahon kong wika sabay subo. Naisip ko lang, akit mas pinapabura nila si Natalia kaysa sa iyo? Akala ko nga galit sila kay Natalia dahil sa nangyari sa iyo noon. Harapan pa nilang itinakwil noon pagkatapos napansin ko kanina na mas mahalaga pa si Natalia sa kanila gayong ang dami mong isingkripisyo sa pamilya mo, Ashley. Wika nito. Saglit akong natigilan at malungkot na napabuntong hininga. Siguro dahil matagal din nila akong hindi nakasama. Kaya siguro malayo na ang loob nila sa akin at mas isinpuso nila na patay na talaga ako, sagot ko. Agad kong napansin ang paglamlam ng mga mata ni Ryder habang nakatitig sa akin. Halatang naawa ito sa akin. Sorry. Hayaan mo, Ash, gagawa ako ng paraan para maayos ang lahat ng ito, sagot nito. Kaagad akong umiling. Ayaw ko nang umasa pa. Hindi na ako ready na muli silang makaharap. Nakakatrauma ang sakit ng kalooban na nararanasan ko kanina. Ayaw ko nang marinig ulit ang mga sinabi ni nanay kanina sa akin. Hayaan mo na, Ryder. Ayos lang ako. Matatangap ko din ang mga nangyari. Masasanay din siguro ako pagdating ng mga araw, sagot ko. Tumitig muna sa akin ito at saka tumango. I know. Alam kong matapang ka, Ash. Kaya mo iyan. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan, sagot nito. Hindi ko mapigilan na hawakan ito sa kamay at masuyong tinitigan sa mga mata. Isalamat dahil nasa tabi kita ngayon. Malaking tulong ang presensya mo para malagpasan ko ang lahat ng ito. Hayaan mo, itutuon ko muna ang buo kong atensyon sa inyong dalawa ni Charles, sagot ko. Agad kong napansin ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. Iniangat niya ang kamay ko at hinalikan iyon habang titig na titig sa mga mata ko. Salamat, Ash. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa atin, nagawa mo pa rin akong pagkatiwalaan. At hindi ko sasayangin ang tiwalang iyon. Mas lalo kitang pahahalagahan ngayon at hinding-hindi na kita sasaktan kahit kailan, sagot nito at kita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Tumayo ito at inalalayan din ako nito patayo at mahigpit akong niyakap. Hindi ko maiwasan na mapangiti habang naririnig ko ang paulit-ulit nitong pagbulong. I love you, Ash. Mahal na mahal kita, malambing na wika nito. Ah, ang sarap pakinggan ng katagang iyon. Parang idinuduyan ako sa alapaap. I love you too, Ryder. Hindi na ako papayag pa na magtangkap ang agawin ka ng iba sa akin. Hindi na ako papayag pa na may manggugulo pa sa pagsasama natin. Ipaglalaban kita kahit kanino, sagot ko. Kaagad itong kumala sa pagkakayakap sa akin at masuyo akong tinitigan. Kita ko ang kislap ng tuwa sa mga mata nito. Unti-unting naglapat ang aming mga labi. Agad naman akong nanguyapit sa kanya. Masaya naming pinagsaluhan ang halik na iyon. Ilang minuto din na magkalapat ang aming labi bago pareho kaming nakangiti na kumala sa isa't isa. Hinaplos nito ang pisngi ko at nakangiting nagwika. Tapos ka na bang kumain? Gabi na at mukhang sarado na din ang mga establishment sa labas. Dito na lang muna siguro tayo sa kwarto at magpahinga.
wika nito na pilyong ngiti na nakaguhit sa labi. Hindi ko maiwasan na matawa nang mahulaan ko kung ano ang ibig nito sabihin. Ilang saglit lang ay napuno na ng ungol ang buong kwarto. Masaya naming pinagsaluhan ang init ng aming pagmamahalan. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng aking cellphone. Nang sipatin ko ito, nagtaka pa ako dahil unregistered number ang tumatawag. Wala sa sariling sinagot ko iyon dahil baka importante ang kailangan ng tumatawag. Hello, agad kong wika habang napasulyap sa mahimbing na natutulog na si Ryder. Walang sumasagot sa kabilang linya, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis. Gayunpaman hindi na ako nagkomento pa. Kaagad kong pinatay ang tawag at inilagay sa silent mode ang cellphone. Baka nang titrip lang ang tumatawag at walang magawa sa buhay. Muli akong nakatulog at nagising sa mahinang tapik sa mukha ko. Namulatan ko ang nakangiting mukha ni Ryder at napansin kong nakabihis na ito. Mukhang nakaredy na ito sa pag-alis namin. Anong oras na? Agad kong tanong habang dahan-dahan na bumabangon. 8:00 na ng umaga, asawa ko. Kailangan na nating kumain ng breakfast para makaalis na tayo, sagot nito. Kaagad akong tumango at nagpa siya ng gawin ang morning routine ko. Hindi na din ako maliligo. Total naman nakaligo na ako kagabi. Eksakto 10:00 ng umaga lulan na kami ng sasakyang pabalik ng Maynila. Malungkot ako pero ayaw ko nang ipahalata iyon kay Ryder. Naging maayos ang mga sumunod na buwan sa pagitan naming dalawa ni Ryder. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ko ang pagiging masayahin Charles. Nagiging seryoso ito sa kanyang pag-aaral na siyang naging kabaliktaran noong mga panahon na hindi pa ako bumalik sa buhay nila. Mabuti na lang at naagapan ito sa pagiging bulakbol noon kung hindi baka mapariwara pa ang buhay ng nag-iisa naming anak. Naglalakad ako sa hallway ng Sebastian Logistic Inc. Nang marinig ko na may tumatawag sa pangalan ko. Balak kong dalawin si Ryder sa kauna-unahang pagkakataon. Agad akong napalingon at hindi ko mapigilan ang mapangiti na mapansin ko ang familiar na mga mukha. Sila Ate Samantha at Ed Cecil. Ashley, patanong nilang wika. Parehong gulat na gulat base na din sa kanilang mga hitsura. Kaagad ko silang nilapitan at isa-isang yakap, grabe, ang tagal din na hindi kami nagkita. Dito pa rin pala sila nagtatrabaho sa Sebastian Logistics. Sa maiksing panahon na magkasama kami noon, nagiging mabuti silang kaibigan sa akin. Ano ba kayo? Bakit para kayong nakakita ng multo? Tanong ko pagkakalas ko mula sa pagkakayakap sa kanilang dalawa. Ikaw nga, totoo pala ang chismis na nagbalik na daw ang asawa ni Sir Ryder, sambit ni Ate Cecil. Kinalabit pa ako nito para siguro masigurado na hindi ako multo. Sa bagay, simula nang nagkabalikan kami ni Ryder, ngayon lang ako nagtangka na bumisita dito sa opisina. Bigla ko kasing na-miss ang asawa ko kaya pagkatapos kong asikasuhin ang aking garden sa mansion, nagmamadali akong nagbihis at nagpahatid sa driver papunta dito sa opisina. Marunong naman akong mag-drive kaya lang hindi ako pinapayagan ni Ryder na humawak ng manibela. Delikado daw kasi ang daan lalo na sa panahon ngayon. Maigi na ang palaging nag-iingat. Lalo kang gumanda, Ash, wika ni Ate Samantha sabay tutop sa kanyang bibig. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Ano ka ba, ate, noon pa man maganda na ako. Kaya nga patay na patay sa akin si Ryder sagot ko. Kaagad silang nagkatawanan. Pagkatapos sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ko naman maiwasan na mapakunot ang noo ko. Siya nga pala, nandyan ba ang boss nyo? Tanong ko. Kaagad silang nagkatinginan bago sumagot. Totoo nga ang balita namin na nagkabalikan na kayo ni Sir Ryder. Kaya pala biglang nagbago ang ugali niya. Hindi na mainitin ang ulo niya nitong mga nakaraang buwan at wala na ring nasisisante, sagot ni Ate Cecil. Kaagad naman itong kinalabit ni Ate Sam. Nagtataka naman akong napatitig sa kanilang dalawa. Naku, mukhang marami akong dapat malaman sa mga pinanggagawa ni Ryder habang wala ako I think marami kayong dapat na ichika sa akin, nakangiti kong sagot sabay tingin sa aking relo. Nalibang na kami sa pagkikwentuhan dito sa hallway at baka mapagalitan na ang dalawang ito ng kanilang superior. Pupuntahan ko muna si Ryder sa office niya pagkatapos bibisitahin ko kayo sa pwesto nyo. Wika ko kasabay ng paglakad papuntang elevator. Kaagad naman silang sumunod sa akin. Alam mo, Ash, hindi talaga kami makapaniwala na buhay ka pa. Saan ka ba nagpunta? Nakakaptampo ka naman hindi ka man lang nagpakita ulit sa amin.
Basta nabalitaan na lang namin na tinamaan ka ng malubhang sakit pagkatapos na aksidente ka, wika ni Ate Samantha. Mahina akong napabuntong hininga bago sumagot. Hayaan nyo. Kapag magkaroon tayo ng time, ikikwento ko sa inyo ang lahat ng mga nangyari. Sa ngayon kailangan ko munang surpresahin si Ryder. Sana lang hindi siya busy, nakangiti kong sagot kasabay ng pagbukas ng elevator pagkadating namin ng 3 floor. Kung nasaan ang kanilang opisina. Bumaba silang dalawa at naiwan naman kong mag-isa hanggang sa nakaakayat ako ng top floor. Kung saan ang matatagpuan ang opisina ni Ryder. Pagkalabas ko ng elevator ay napansin ko na hindi man lang nabago ang setup ng opisina. Nadagdagan lang ang mga empleyado. Kaagad akong nagtungo sa isang lamesa at kaagad kong napansin ang isa sa mga empleyadong nakaupo doon. Ito siguro ang isa sa mga sekretary ni Ryder. Sinipat ko muna ito ng tangin bago tinanong. Nandyan ba si Ryder sa loob? Tanong ko. Napansin ko pa ang pagtitig nito sa akin. Sa bagay, sa nasabi ko na ito ang unahang pagkakataon na dumalaw ako sa opisina ni Ryder at talagang hindi nila ako kilala bilang asawa ng boss nila. May appointment po ba kayo kay Sir Sebastian? Kung wala pong appointment, ipagpaumanhin niyo po, hindi siya bastang nakakausap ng kung sino-sino lang. May halong katarayan ang boses na sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ang pagtaasan ito ng kilay. Kahit na ang asawa niya ang bumibisita sa kanya, tanong ko. Bakit asawa po ba kayo? Naku miss, lumang tugutugin na iyan. Dalang-dala na kami sa ganyang excuses. Maraming bumibisita dito na nagpapakilalang girlfriend, asawa at kamag, anak na ang ending nagsisinungaling lang pala para masilo ang boss namin. Umalis ka na lang po dahil walang time ang boss namin para kausapin ka, mataray nitong sagot. Kaagad naningkit ang mga mata ko sa sinabi nito. Tawagan mo na lang ang boss mo miss. Pakisabi sa kanya nandito ang asawa niya at gusto siyang kita. Or kung ayaw mo naman ako na mismo ang papasok sa opisina niya. Bakit ba kailangan ko pang magpaalam sa iyo? Inis kong wika at naglakad na papuntang pintuan ng opisina ni Ryder. Kaagad naman itong napatayo at sinundan ako. Miss, bawal po iyang ginawa mo. Magagalit po si Sir kung basta-basata na lang kayong papasok sa opisina niya. Sagot nito at akmang hahawakan ako sa kamay pero tinabig ko ito. Napatingin na din sa gawin namin ang ibang empleyado. Takang-taka sila habang nakatitig sa akin. Nasaan na ba ang mga dating mga empleyado ni Ryder? Puro mga baguhan at hindi nila ako kilala. Hindi ako nagpatinag at kaagad kong binuksan ang pintuan ng opisina. Nagulat pa ako dahil hindi nag-iisa sa opisina si Ryder. May kasama ito isang sexing babae at mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Kaagad itong nagulat pagkakita sa akin. Napatayo sa kanyang swivel chair at kaagad akong nilapitan. Mahal, napadaan ka, wika nito sabay yakap sa akin at hinalikan sa labi. Agad kong napansin ang pagkagulat sa mukha nito pati na din ang babaeng kausap niya. Hindi ko naman maiwasan na mapataas ang kilay ko. Kanina pa dapat ako. Kaya lang hinarang ako ng empleyado mo sa labas, sagot ko sabay sulyap sa babaeng hindi kaagad nagpapasok sa akin. Pagkatapos napatitig ako sa kausap ni Ryder na noon ay masamang nakatitig sa akin. Inirapan ko ito. Siya nga pala may kamiting ako ngayon, si Edith Rosales. May mga business proposal kaming pinaplansa. And Edith Rosales, Mrs. ko nga Pala Ashley Sebastian, pagpapakilala sa aming dalawa ni Ryder. Pagkatapos sinulyapan nito ang kanyang empleyado at matalim na tinitigan. Hindi na din kami nagbatian pa ni Edith Rosales. Bakit ba? Hindi na kailangan dahil alam ko na ang karakas ng ganitong babae. Hindi niya ako titigan ng masama kanina kung wala siyang masamang balak sa asawa ko. Sorry po. Hay, hindi ko po kasi nakilala si Mrs. Sebastian. Hindi na po maulit ito sir, sagot nito. Marahan na napabuntong hininga si Ryder at sininyasan na itong lumabas. Hinarap naman ako ni Ryder at matamis ng inisyan. Tatapusin lang namin ang aming discussion pagtapos sabay na tayong mag-lunch mahal, wika nito. Kaagad naman akong tumango. Naglakad ako papuntang sofa at naupo doon. Mr. Sebastian, I'm sorry pero hindi ako komportable na may ibang makakarinig sa proposal ng kumpanya namin sa kumpanya nyo. Hindi ko maiwasan na mapataas ang kilay ko nang marinig ko ang sinabing iyon ng malanding babae na ito.
Hindi ako tanga para hindi maramdaman na nilalandi ng babaeng ito ang asawa ko. May business proposal pa silang nalalaman ha? I'm sorry Edith Rosales, asawa ko ang tinutukoy mo and she have the right na marinig lahat ng mapag-usapan natin. Hindi siya makikialam at long as tungkol sa business ang topic natin, nakangiting sagot naman ni Ryder. Pagkatapos napansin ko na kinuha nito ang isang papel at binasa. Hindi na din umimik pa si Edith Rosales. Pero napansin ko na balisa ito. Para itong natatain na ewan. Ngayon ko lang din naisip na siguro dalasan ko na ang pagdalaw dito sa opisina ng asawa ko. Mukhang marami pa ring mga babae ang hindi man halata pero nilalandi siya. Malaki ang tiwala ko kay Ryder. Simula nang nagkabalikan kami wala na akong napapansin na kakaiba sa mga kilos nito. Lalo nga itong naging sweet sa akin at nasa oras palagi ang uwi. Hindi din ito sumasama sa mga kaibigan kapag niyaya siya na mag-inuman sa labas. Palaging kaming dalawa ni Charles ang kasama nito tuwing weekend, kaya alam kong nagiging loyal na ito sa akin, pero kahit na naipangako ko na sa sarili ko na hindi na ako papayag na mailalandi pa na ibang babae sa kanya. Kung bakit naman kasi may mga babaeng kahit alam nilang may asawa na ang isang lalaki pilit pa rin nagsusumiksi. Ang sarap kalbuhin ng ganoong klaseng babae. Mahal, matagal pa ba yan? Gutom na ako. Ipaiwan mo na lang sa kanya ang mga papeles na iyan at mamaya mo na pag-aralan, kunwari ay reklamo ko sabay tayo. Nagkunwari pa akong naiinis na. Demanding na kung demanding. Hindi ko na matagalan pa ang presensya ng kaharap ng asawa ko. Halata naman na nilalandi lang nito si Erger, kaya siya nandito sa opisina. Sige po Mr. Sebastian. Aasahan namin ang magandang feedback mula sa inyo. Nakangiting paalam ni Edith Rosales kay Ryder. Hindi ko naman maiwasan na mapaismid nang mapansin ko na hindi man lang ako nito tinapunan ng tingin at diretsyo na itong naglakad palabas ng opisina. Naiinis na nasundan ko na lang ito ng tingin. Relax, parang kakatayin mo na iyong tao sa sobrang talas ng tingin mo natatawang wika ni Ryder sabay lapit sa akin. Naiinis akong tumitig dito. Bastos kasi. Napaka-unprofessional. Alam ko naman na hindi tungkol sa business ang pakay niya sa iyo Kitang-kita ko iyon sa mga tingin niya sa iyo Ryder. Matagal mo nang kakilala, seryosong tanong ko. Napaghahalataan tuloy na nagsiselos ako. It said, nagsiselos naman ang mahal ko Don't worry, I'll make sure na hindi na makakapasok sa opisina na ito ang babaeng iyon. And regarding sa kanilang proposal, ibabasura ko iyon, nakangiti nitong wika at niyakap pa ako. Teka, hindi ba iyon makakaapekto sa negosyo? I mean, baka naman. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang muli itong nagsalita. Representative ng Wilcon Enterprise si Edith Rosales. Of course, isa iyon sa idadahilan ko kung bakit ko ibabasura ang proposal nila. Hindi approved sa akin ang pag-ugali ng kanilang empleyado, kaya palitan nila. Kung seryoso talaga sila, kukulitin ako ng mga iyon. Pero syempre, ibaban ko sila kung si Edith Rosales pa rin ang ipapadala nila dito. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay iyong binabastos ang misis ko, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Parang may kung anong gay ang biglang dumaloy sa puso ko dahil sa sinabi nito. Wala sa sariling nahaplos ko ang mukha nito dahil sa tuwa. Nakakaistorbo ba ako? Tanong ko para maiba na ang aning usapan. Ayaw ko ng pag-usapan pa ang tungkol kay Edith Rosales. Baka lalo lang masira ang araw ko. Kaagad itong umiling. Nope, never asawa ko. Masaya ako dahil nandito ka, malambing nitong wika at hinalikan ako sa tuktok ng ilong ko. Parang gusto ko tuloy magtrabaho ulit dito. Nakakamiss din pala maging empleyado ng Sebastian Logistics, pagbibiro kong wika. Kaagad na rumihistro ang pagtutol sa mukha nito. Mahal naman hindi na kailangan. Pwede mo naman ako puntahan dito sa opisina hanggat gusto mo. Para naman makilala ka ng mga empleyado natin, sagot nito. Napasimangot ako nang muli kong maalala ang panghaharang ng isang empleyado kanina sa labas. Marami ba talagang dumadalaw na babae dito sa opisina mo? Tanong ko. Natawa ito. Hinila ako papuntang sofa at naupo ito. Nagulat pa ako nang paupuin ako nito sa kanyang kandungan. Hindi na ako nagreklamo pa at agad nang umupo doon. Naramdaman ko pa ang mahigpit na pagyapos nito sa akin mula sa likuran ko.
Kaya ka nga siguro tinarayan ng isa sa mga sekretary ko dahil hindi ka kilala. Akala niya isa ka sa mga babaeng nagpapansin sa akin, sagot nito. Kaagad naman akong natauhan. Kung ganoon hindi pala talaga dapat ako magdamdam o magalit. Ginagawa niya lang ang trabaho niya. Gusto mo bang sisantihin ko siya? Narinig kong tanong ni Ryder. Kaagad naman akong umiling. No. I think I like her na. Magaling mangharang natatawa kong sagot. Natawa naman si Ryder. Ilang saglit lang may kapilyahan akong naisip. Gumalaw-galaw ako at ikinikiskis ko ang pang-upo ko sa kandungan niya. Kaagad kong narinig ang mahina nitong pag-ungol. Oh Ashley, what are you doing? Wika nito. Hindi ko mapigilan ang matawa lalo na nang maramdaman ko ang biglang paumbok ng pagkalalaki nito. Ramdam na ramdam ko iyon kahit na pareho kaming maisuot na pang ibaba. Bakit ba? Wala naman akong ginagawa, sagot ko sa malanding boses. Naramdaman ko na lang ang labi nito sa lig ko kaya napaiktad ako. Mukhang nadarang na si Ryder sa init na ako mismo ang nag-umpisa. Teka lang nandito tayo sa opisina mo, wika ko habang pilit na tumatayo mula sa pagkakaupo sa kanyang kandungan. Mahirap palang landiin ang asawa ko. Mabilis mag-response ang kanyang katawan. Hindi ako makawala dahil mahigpit ang pagkakayakap nito sa akin. No problem mahal. Walang magtatangkang mang-istorbo sa atin dito. Pwede natin gawin lahat ng gusto natin dito sa loob ng opisina, sagot nito sa halos paos ng boses. Tuluyan na nga itong nadala sa apoy na ako ang nag-umpisa. Naramdaman ko pa ang mga kamay nito na nag-umpisa na naman maglumikot. Napahagikik ako ng sinipsip nito ang lig ko. Ryder, wag dyan. Baka iwan ng marka iyan, kunwari ay reklamo ko. Narinig ko pa ang maralhan nitong pagbuntong hiningat saka dahan-dahan na tumayo. Sa wakas binitiwan na din ako nito kaya kaagad akong lumayo dito. Nakakahiya kung dito pa kami sa opisina magtalik. Ang bilis pala mag-init ng asawa ko. Kauting kuskus lang tinablan kaagad. Napasunod ang tingin ko dito nang mapansin ko na naglakad ito papuntang pintuan. Pagkatapos bigla niyang inilock iyon. Nakarngising binalikan ako habang unti-unting hinubad ang kanyang kasuotan. Ngayon mo ako subukan pilya kong asawa ko, wika nito. Hindi naman ako makakilo sa sobrang pagkagulat. Talagang seryoso ito. Teka, Ryder naman nagbibiro lang naman ako, sagot ko pilit ng umiti. Kaagad itong umiling at nanlaki ang aking mga mata nang mapansin ko na pati brief nito nahubad na. Agad na kumawala ang nanggagalit nitong ari. Hinimas-himas niya pa iyon habang lumalapit ni akin. Huwag mo kasi akong subukan mahal ko. Tulungan mo akong palambutin ito dahil may meeting pa ako mamayang 3:00, wika nito at kaagad akong sinunggaban. Kinuyomos ako ng halik sa labi kaya hindi na ako nakapalagpa. Naglulumikot na din ang mga palad nito sa buo kong katawan. Teka lang, dito ba talaga? Tanong ko nang pakawalan niya ang labi ko. Tinitigan ako nito sa mukha bago ako hinila sa papunta sa isa pang pintuan. Binuksan niya iyon at kaagad dumampad sa paningin ko ang secret room ni Ryder. Alam ko ang kwarto na ito noon pa dahil minsan na din kaming nagtalik dito noon. Kaagad ako nitong inihiga sa kama. Isa-isang tinanggal ang aking kasuotan kaya naman hinayaan ko na lang siya. Kasalanan ko din naman. Nilandi ko siya Said, hindi ko mapigilang ungol ang ginawa nito ang pasas na pink ko. Napahaplos pa ako sa buhok niya habang ginagawa niya iyon. Nararadaman ko na din ang kanyang balak na nasa bukana na ng aking pagkababae. Humahaplos kaya lalo akong napapaigtad. Palagi mo akong dalawin dito mahal ha? Para naman makapag-recharge ako at lalong gaganahan magtabaho, wika pa nito nang iiwan nito ang pasas na pink ko. Namumungay ang mga matang tumitig sa akin. Kaagad naman akong tumango, talagang palagi akong dadalaw dito. Magdadala ako, matulis na gunting dahil kakalbuhin ko lahat ng babaeng magtangkang landiin ka, sagot ko. Agad kong napansin ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. That's Ashley. Ang ganda ng asawa ko. Nakakagigil ka, muling wika nito at muli akong hinalikan sa labi. Mainit kong tinugon iyon hanggang sa maramdaman ko ang isang daliri nito na sinusundot na ang aking kuntil. Grabe, kamay pa lang iyan pero ang sarap na. Basang-basa na din ako. Bakit ba tuwing nagtatalik kami ni Ryder, ginagawa niyang special palagi?
Feeling ko tuloy-tuloy ang ganda ko dahil pinapaliguan muna ako ng halik nito sa buo kong katawan bago ako angkinin. Ryder, hindi na kailangan, agad kong wika nang umalis ito sa ibabaw ko at pumwesto sa paanan ko. Alam ko na ang kasunod nitong gagawin. Sisip-sipin na naman nito ang kabebe ko hanggang sa manginig ang tuhod ko sa sobrang sarap. Gusto kong amuyin muna mahal at inumin ang juice mo, nakangisi nitong wika at kaagad na sumubsob sa pagkababae ko. Napasigaw na ako dahil sa kanyang ginawa. Ang sarap naman kasi. Halos tumirik ang mga mata ko sa sobrang sarap, hindi tinigilan ni Ryder ang kakasipsip sa kabebe ko hanggang sa labasan ako. Habol ang aking hininga nang matapos siya. Muli itong dumagan sa akin na may ngiti sa labi. Ngayon ako nanan mahal. Kailangan na natin palambutin ang alaga ko, wikan to kasabay ng dahan-dahan na pag-ulos. Muli akong napaungol. Og Ryder, wika ko habang titig na titig sa namumula nitong mukha. Kitang-kita ko ang matinding pagnansa sa mga mata nito. Yes mahal, I love you, wika nito kasabay ng paghalik sa labi ko. I love you too, sagot ko at mahigpit na kumapit sa kanya. Kaunti na lang at sabay na namin maabot ang rurok ng kaligayahan. Bumangon ka na dyan mahal. Lunchtime na. Kailangan na nating kumain, pag-aaya ni Ryder sa akin. Nakahilata pa rin ako sa kama habang balot ang buo kong katawan ng kumot. Paano naman kasi, hindi ko pa nagawang magsuot ng damit pagkatapos ng mainit na sandali sa aming dalawa kanina. Napagod ako. Tinatamad ako Ryder. Pwede bang magpa-deliver ka na lang muna at dito na lang tayo kakain, sagot ko. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa kaya pinandilatan ko ito. Bakit ka natatawa dyan, tanong ko. Kaagad itong lumapit sa akin at naupo sa tabi ko. Wala lang. Ang lakas ng loob mo kanina, pagkatapos ngayon tatamarin ka. Tutulungan na kitang magbihis mahal. Mas maganda kung sa restaurant tayo kakain para makapamili ka ng gusto mong kainin. Mamaya ka na ulit magpahinga pagbalik natin dito, sagot nito sabay hawi ng aking kumot. Napasigaw naman ako sa gulat. Tumampad sa mga mata nito ang hubot-hubad kong katawan. Dali-dali kong kunuha ang mga damit ko na maayos na nakalagay sa ibabaw ng kama at nagmamadaling tumakbo papuntang banyo. Tawa naman ng tawa si Ryder. Bastos ka talaga, sigaw ko pa bago ko isinara ang pintuan. Diretso akong naupo sa toilet bowl para umihi. Nagpa siya akong maglinis ng katawan bago ko isinuot ang mga damit ko. Nang masiguro ko na maayos na ang hitsura ko, nagpa siya na akong lumabas. Hindi ko na naabutan si Ryder dito sa loob ng kwarto, kaya kinuha ko ang aking bag at lumabas din naabutan ko ito na may pinipindot sa computer at nang mapansin ang paglabas ko kaagad itong napangiti. Ready? Tanong nito at tumayo na. Kaagad naman akong tumango. Hinawakan ako nito sa kamay at sabay na kaming lumabas ng opisina. Naabutan pa namin ang mga empleyado na abala sa kani-kanilang mga trabaho. Kaagad naman inagaw ni Ryder ang kanilang atensyon. Ladies and gentlemen, I want you to meet the beautiful wife Ashley de Los Santos Sebastian. Pagpapakilala nito sa akin. Kaagad naman silang nagsipatayo at nagbigay galang. Good morning Mrs. Sebastian, magkasabay na bati ng mga ito. Tumango naman ako sabay ngiti. Pasensya na po kayo kanina ma'am. Hindi ko po kayo nakilala, narinig kong wika ng babaeng humarang sa akin kanina. Matipid ko lang itong inisyan sabay hawak sa braso ni Ryder. Sabay na kaming naglakad papuntang elevator. Sa pinakamalapit na restaurant kami dumiretso. Hinayaan ko na si Ryder na mamili ng aming kakainin. Alam nito kung ano ang gusto ko. Wala sa sariling inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Napakunot ang noo ko nang mapansin ko ang isang babae na nakaupo sa table malapit sa amin. Ninisyan ako nito't sa kakinawayan. Pagkatapos tumayo ito at lumapit sa amin. Ryder, Ashley, agad na bati nito. Hindi katulad sa pagkikita namin noon sa airport, mukhang tangap na nito na buhay nga ako. Ingrid, seryosong wika ni Ryder. Pagkatapos sinulyapan ako nito. Nakita ko ang galit na biglang rumihistro sa mga mata nito. Kaagad ko naman itong hinawakan sa kamay at masuyong tinitigan. Relax lang. Matagal nang nangyari ang lahat. Kinalimutan ko na, wika ko sabay ngiti. Pinisil nito ang palad ko at hindi inaalis ang pagkakatitig sa mukha ko hanggang sa nakalapit sa amin si Ingrid. Small world.
Dito pa talaga tayo nagkita ulit sa restaurant. Yes, by the way, kasama ko nga pala ang asawa ko at anak namin, wika nito sabay turo sa table na pinanggalingan nito. Nakita ko doon ang lalaking kung hindi ako nagkakamali kasama niya noon sa airport pati na din ang isang batang babae. Kinawayan ang mga ito ni Ingrid kaya kaagad silang nagsilapitan. Pagkatapos ipakilala ni Ingrid sa isa't sila Ryder at ang asawa nito ay kaagad silang nagkamay. Humalik naman sa pisngi ko ang anak nila. Naging kaswal naman ang pakikitungo ni Ryder kay Ingrid at sa asawa nito. Iyon nga lang, hindi ito nagsasalita at hinayaan lang kaming dalawa ni Ingrid ang mag-usap. Masaya ako at muli tayong nagkita, Ash. Sana magkaroon tayo ng chance na makapagbonding, muling wika ni Ingrid. Sa aming lahat siya ang pinamadaldal. Muli akong napasulyap kay Ryder at kitang-kita ko kung gaano ito kaseryoso. Mukhang hindi talaga ito masaya sa presensya ni Ingrid kaya nag-isip na ako ng paraan para umalis na ito. Bumalik na ang ama nito sa kanilang table at nagpaiwan naman itong si Ingrid. Sure. Magpalitan tayo ng contact number para makapagbonding tayo minsan, nakangiti kong sagot. Ngiting alam ko na hindi umabot sa mga mata ako. Pilit ng ngiti. Napansin ko naman na parang wala na kay Ingrid ang nakaraan. Mukhang nakalimutan ng bruha ang mga atraso nito sa akin. Mukhang in love din ito sa kanyang asawa, kaya naman naging palagay na din ang aking kalooban kahit papaano. Pero si Mepre kailangan ko pa din magmatsyag. Mahirap na. Siya ang pinakamatindi kong karibal kay Ryder noon. Alam ko din kung gaano ito kamanyak noon. Nagiging ex din ito ni Enzo, kaya medyo hindi maganda ang kanyang reputasyon. Pagkatapos magpalitan ng contact number, bumalik din naman kaagad ito sa kanilang table na siyang ipinagpasalamat ko. Manhid yata si Ingrid, hindi niya ba nararamdaman ang malamig na pakikiharap ni Ryder sa kanya? O talagang nagtatanga-tangahan lang ito? Sakto naman na dumating na ang in-order na pagkain ni Ryder. Mukhang ang bait na ni Ingrid, no? Ibang-iba ang ugali niya kumpara noon, wika ko kay Ryder. Pansin ko din mabuti na din at nakatagpo na siya ng lalaking para sa kanya at nagtino na. Actually, kababata namin ni Enzo si Ingrid. Childhood sweetheart ko. Of course, nagbabago din ang feeling sa paglipas ng panahon. Hindi ko akalain na ikaw pala ang aangkin sa puso ko, nakangiti nitong sagot. Dev, ako lang ba? Sure ka, pabiro kong tanong pero sa kaloob-looban ng puso ko masaya ako, dahil nalampasan din namin ang mga unos na dumating sa aming buhay. Although hindi ganoon ka-perfect ang aming pamilya, pero masasabi kong masaya na din kami. Yup! Akala ko talaga noon siya na ang babaeng para sa akin. Hindi ko na malaya na pagmamahal sa isang kaibigan lang pala ang nararamdaman ko sa kanya noon at noong sumama siya kay Lorenzo naapakan talaga ang ego ko. Sagot nito sabay sandok ng pagkain at inilagay sa pinggan ko. Hindi ako nakaimik. Gusto kong pakinggan ang mga kwento niya. Hindi na kasi namin ito na pag-uusapan simula nang nagkabalikan kami. Pero iba ang impact sa akin noong una tayong nagkita. Noong araw ng kasal. Parang gustong kumawala ng puso ko sa sobrang lakas ng kabog. Ang ganda mo kasi sa suot mong wedding gown. Pagkatapos, napaka-inosente ng mga mata mo. Iyon nga lang, kaagad kang pinatakas ni Lola pagkatapos ng kasal natin. Gusto kitang hanapin kaya lang pinagbantaan ako ni Lola na idodonate sa charity lahat ng naipundar niya kapag guguluhin kita. Hayaan daw muna kitang i-enjoy ang iyong pagiging dalaga dahil kung tayo talaga, muling magkukrus ang ating landas, mahaba nitong wika. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Pero bakit mo ako iniwan noong bumalik si Ingrid? Tanong ko at hindi ko mapigilan ang maluha nang maalala ko ang araw na iyon. Gulong-gulo ako noon, Ash. Ang galing ni Ingrid magpaikot. Ang galing gumawa ng kwento. Masyado akong na-excite sa kanyang presensya. Akala ko noon nalamangan ko na si Enzo. Nasa akin pa rin ang bagsak ng kababata namin. Hindi ko akalain na pride na lang pala ang umiiral sa akin noon. Gusto kong magyabang kay Enzo. Aminado ako na napaikot ako ni Ingrid sa kanyang mga palad. Napaniwala niya ako sa isang kasinungalingan, pero ang matindi, noong nagkagulo na bigla na lang naglaho ang babaeng iyan. Ngayon lang ulit nagpakita pagkatapos ng mga nangyari, wika nito sabay sulyap kay Ingrid. Alam kong malaki ang kasalanan na nagawa ko sa noon, Ash. Dahil sa kanya nakagawa ako ng pinakamaling desisyon sa buhay ko.
Dahil sa kanya muntik ka nang mawala ng tuluyan sa buhay ko. Kaya please kahit gaano pa siya kabait ngayon, wala na akong tiwala sa kanya, muling wika nito. Tumango ako at napasulyap ako sa kinaroroonan nila Ingrid. Masaya silang kumakain mag-anak. Sana nga nagbago na ng tuluyan si Ingrid. Sana nga hindi na siya manggugulo ulit dahil sa pagkakataon na ito, lalaban na ako. Ipaglalaban ko kung ano ang akin.